po natin si Secretary Rolly Bautista. Sec, kumusta na po ang disaster operations ng DSWD? Magandang umaga sa iyo, Sec Martin, Yusek Rocky, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong programa. Ayon sa aming pinakahuling ulat ngayong umaga, 52.1 milyong piso na ang halaga ng relief assistance na naipamahagi ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan sa Rio 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, CAR at NCR na apektado ng bagyong Ulysses. Ito ay kinabibilangan ng mga family food packs, iba pang food items at mga non-food items. Sa katunayan, Sec Martin, ang DSWD Field Office 2 ay nakapamahagi na ng mahigit 19 milyong piso bilang tulong sa mga apektadong pamilya at individual. Sa Bicol Region naman, ang Field Office 5 ay nakapamahagi na ng mahigit 17 million. Ang Field Office Calabarzon ay may mahigit na 11.2 million. Sa NCR, nakapamahagi na ang Field Office NCR ng halos 7 million. Ang pagpapadala ng karagdagang food at non-food items ay bahagi ng implementation support ng ating ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan gaya ng Armed Forces of the Philippines, Coast Guard at PNP, na ipaaabot ang tulong sa ating mga kababayan gamit ang mga air at mga naval assets. Kasama na rin dito yung mga kagamitan nila sa by land, no? So, yun yung update natin, Sec Martin. Kumusta naman po ang pondo ng DSWD para sa disaster response? Sapat po ba ang pondo ninyo, Secretary? Sapat ang pondo ng ahensya para sa disaster response operations. Nakapag-replenish ang ahensya ng Quick Response Fund mula sa Department of Budget and Management upang masiguro at tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga biktima ng mga sakuna at kalamidad. Sa katunayan, ang DSWD, mga field offices nito, at ang National Resource Operations Center ay mayroong nakahandang stockpiles at standby funds na suma total nagkakahalaga ng higit sa 1.2 bilyong piso. Ano na po ang iba pang assistance na ibibigay ng DSWD para sa recovery ng mga pamilyang naapektuhan ng bagyo? Ang ahensya ay nagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at ibang mga sangay ng gobyerno. Ang ARDANA po ay isang disaster monitoring tool na agad isinasagawa pagkatapos ng isang sakuna upang malaman ang immediate relief and response requirements sa mga apektadong lugar. Karagdagan sa mga food and non-food items, nagbibigay ang DSWD ng psychosocial interventions or stress debriefing sa mga naapektuhang mga biktima ng bagyo upang matulungan sila na makakope sa nararanasan nilang stress o trauma mula sa epekto ng kalamidad. Para naman sa recovery ng ating disaster response operations, nagbabahagi ang ahensya ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Emergency Shelter Assistance upang makatulong sa pagpapatayo o pagsasaayos ng mga nasirang tahanan. Katuwang ang lokal na pamahalaan
nagsasagawa ang ahensya ng Cash for Work program upang mabigyan ng mga apektadong individual ng pansamantalang pagkakakitaan. No? Nagpapatupad ang ahensya ng Sustainable Livelihood Program para matulungan silang magkaroon ng oportunidad tulad ng magsimula ng mga pangunahing negosyo upang makabangon sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Pwede po ba kayong magbigay ng clarification sa nabanggit na unexpended 83 billion pesos ng DSWD na nabanggit kahapon sa hearing? Nais po naming bigyan linaw na ang 75 billion na pondo ng DSWD ay nakalaan na para sa iba't ibang programa ng ehensya para sa taong 2020. No? Wala rito, 48.3 billion ang allotted sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 2.1 billion piso para sa Supplementary Feeding Program for Children, 2.6 billion piso para sa Sustainable Livelihood Program, 3.9 billion naman para sa mga social pension for indigent senior citizens. So, meaning to say, ito ay talagang nakaprogram for year 2020 at hindi po natin to basta-basta ilaan sa ibang programa dahil kailangan pa po ito sa approval ng ating DBM. Tinitiyak ng DSWD ang pondo ay magagamit kung saan ito nakalaan. How is the government social amelioration program different from the newly implemented emergency cash subsidy under the Bayanihan 2? Kung babalikan natin no, yung cash amelioration program, social amelioration program, makikita natin na 18 million ang beneficiaryo nito. No? At malaking budget ang binigay nito. Umabot tayo sa more or less mga 196 billion intended for social amelioration program under Bayanihan 1. Pero itong Bayanihan 2, binigyan lang tayo ng 6 billion. Yung 5 billion na to ay intended for emergency subsidy program at ang 1 billion naman ay intended para sa livelihood assistance grant. So meaning to say, nabawasan ang magiging beneficiaryo ng emergency subsidy program under Bayanihan 2 dahil nakatuon lang ito, prioridad dito yung mga lugar na apektado ng granular lockdown. At yung definition ng granular lockdown ay nakasad naman sa guidelines na binuo ng IATF, Sec Martin. Secretary, ano po ang inyong parting message? Please go ahead. Sec Martin, Yusek Rocky, muli nagpapasalamat kami sa inyong programa sa pagbibigay daan sa aming ahensya upang makapagpahayag ng tamang impormasyon tungkol sa disaster response ng ahensya sa mga apektadong rehiyon. At the same time, makapagbigay kami ng impormasyon o update regarding sa emergency subsidy program under Bayanihan 2. Tinitiyak ng DSWD na ang nararapat na tulong at ayuda ay may papaabot natin sa mga tunay na nangangailangan nating mga kababayan. Asahan po ninyo na patuloy kaming maghahatid ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa sambayan ng Pilipino, whether in a normal situation or during this time of disaster and calamities. Meron lang tanong si Yusek Rocky Ignacio bago natin putulin ang interview, Secretary Rolly. Please go ahead, Rocky. Secretary, may tanong po si paumanhin po, Secretary.
Bautista, may tanong po si Tina Panganiban Perez ng GMA7. Ito po yung tanong niya. Tungkol daw po dun sa 6,500 pantawin pasada for a PUV driver. Sabi po ng piston, di daw lahat ay makakakuha dahil for selected operators lang daw po. And yung ibang nakabili ng jeep, nakapangalan pa rin sa dating franchise owner, and maliit lang daw po yung 6,500. Mabibigyan po kaya ng ibang operators and drivers. May ibang tulong din po kaya maaasahan yung PUV drivers mula sa ating pamahalaan, Secretary? Maraming salamat, Yusek Rocky. Kung meron tayong sabihin nating problema regarding doon sa mga makakatanggap nitong ayuda para sa ating mga PUV drivers, ang suggestion ko po dyan ay makipag-ugnayan sa aming ahensya para malaman natin talaga kung anong ugat ng problema, kung bakit hindi sila makasama sa listahan, o kaya sabihin natin may mga hindi makakatanggap. Actually, ayun naman ang ating ginagawa dahil sa proseso kasi merong nawawala sa listahan na hindi naman sinasadya. Sa katunayan, mayroon ng 200,000 na mga PUP drivers ang nabigyan na ng ayuda at nakatanggap na ng tulong. Ganun pa man, meron naman kaming ibang programa kung sakaling hindi sila makatanggap. Ito na yung sinasabi natin, pwede sila mag-avail ng regular AIX para from there, ma-assess sila, mabigyan sila ng karampatang ayuda base sa, of course, sa guidelines ng ating regular AIX. Maraming salamat po sa paglilinaw, Secretary Rolando Bautista ng DSWD. Mabuhay po kayo at ang inyong tanggapan.